Good day, everyone. Let's start our discussion with a short prayer that will be led by Dr. Joanna Loren Casasos. Your Heavenly Father, we are so grateful for this day added to our lives. Thank you for continuously blessing us with your opportunities to learn. Please guide us as we go through our lessons for today. May you grant us with sound mind, good health, and positive attitude to be able to accomplish our task. Thank you. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Thank you, Doc Joanna Loren Casasos, for that wonderful prayer. Now, let's proceed to the energizer that will be facilitated by Dr. Angel Hartjoso and Dr. Eliza Nielo. Good day everyone. Before we start our group presentation, I need you guys to cooperate sa energizer na prepare namin para sa inyo. Para mas maging exciting yung itatakal natin today. So, let's start. This game is what you call jumbled word. I know a lot of you na familiar na sa game na to. So, anyway, let's start. Next slide po, please. Before we start, here are the game mechanics. Number 1, the facilitator will flash jumble words on the screen and the participants will try to guess and scramble the correct letter arrangement to construct the right words. The participants will have to raise their hand if they want to answer. Number 3, the facilitator will call the first student who will raise his or her hand. And last, each word is equal to 1 point. Next slide po. So, are you guys ready? Please click hard po if you guys ready. Thank you. Next po. Sino po may alam? Yes, Miss Casasos. Dr. Casasos. Food and water supplies. Next slide po. Okay, correct. Good job. Next po. Who wants to answer po? Yes, Dr. Garso. Infection. Okay, correct. Good job po. Next. Yan, tama. So, next slide po. Who wants to answer po? Okay, Miss Nielo. Water pollution. Let's see po kung tama. Next slide po. Okay, correct. Next slide po. Yes, Dr. Mikiabas. Bird flu. Tignan po natin. Next slide po. Okay, correct. Who wants to answer po? Another hand. Yes, Dr. Lolong. Fish kill. Fish kill po. Next slide po, please. Okay, correct. Good job po. Who wants to answer po? Yes, Dr. Kaipuna. Disease po. Okay, let's see. Correct po. That's all. Thank you po. Let's proceed po. Thank you, everyone, for your active participation with our energizer. And a pleasant and wonderful day to everyone, especially to Dr. Cos and to my fellow future doctors. Our topic is about H1N1 bird flu
fish kill and its prevention and symptoms. But before we proceed to that, let me introduce first myself. I'm Angeline Bubier Napuran together with Dr. Janessa Garza, Dr. Crystal Reyes, Dr. Kimberly Nicole Miquiabas, Dr. Joycel Caipuno, Dr. Joanna Loren Casasos, Dr. Javen Gilolong, Dr. Eliza Nyalo, and Dr. Angel Hart Joso. Together, we are the Group 1 presenter. The learning outcome for today's discussion is number one, define and differentiate between H1N1 influenza, bird flu or avian influenza, and fish kill incidents. And number two, explain preventive measures to reduce the risk of contracting H1 influenza and bird flu, including vaccination, hygiene practices, and avoiding contact with infected individuals or animals. And number three, analyze the potential public health impacts of H1N1 influenza and bird flu outbreak, including their spread, severity, and economic consequences. And then, lastly, for us to reflect on the role of individuals, communities, governments, and international organizations in promoting responsible practices and policies to address these issues. May I call on Dr. Joycel Puno to discuss the H1N1 flu. Thank you, Doc Angeline. So now let's discuss the H1N1 flu. So yung who wants to read po the introduction of H1N1 flu? Yes, Miss Kimberly Mikiabas. H1N1 flu, also known as swine flu, is a highly transmissible subtype of influenza A virus, causing respiratory illness in humans due to its combination of pig, bird, and human strains. H1N1 flu, first circulating in 2009, caused a global pandemic causing widespread illness, including fever, cough, sore throat, body aches, fatigue, and occasional vomiting and diarrhea. Thank you, Thank you, Doc Mikiabas. So yung H1N1 flu daw po is siya, highly transmissible subtype of influenza A virus. If hindi kayo familiar sa influenza A virus, ito yung type ng virus na nagkakos ng flu. So, it damage our respiratory illness in human due to combination of pig, bird, and human. Kumbaga, ang na-i-infect na to is pig, bird, as well as human. So, yung H1N1, nag-start siya noong 2009 hanggang 2010 na nagdeklara ng global pandemic katulad ng COVID-19 pandemic, though yung H1N1 flu is mas mabilis lang nag-end. And isa to sa virus na to na nagmulat sa mundo na maging handa para sa mga darating pang virus. Next po. The H1N1 pandemic highlights the ongoing threat of infectious disease and the need of vigilance. Lessons learned have improved public health preparedness, laying the groundwork of future pandemics. Research, collaboration, and investment in public health infrastructure and crucial of mitigating influenza and other infectious disease globally, building upon H1N1 experiences to be better anticipated to respond to emerging health challenges. So yung H1N1 pandemic ang naging tulay rin para sa mga public workers or public officials para maging mulat sila or mas lalo pang maging handa sa mga gantong klaseng bagay kasi
Kasi itong pandemic na to is talagang kumalat sa buong mundo, especially sa Mexico and United States, as well as dito sa Pilipinas. So, may napanood akong video kanina na na ginagamit kapag may mga Pinoy or tourist na umuwi sa Pilipinas, gumagamit sila ng thermal camera, which is kapag nag-appear yung tao sa screen na kulay green, ibig sabihin nun is sick yung tao or infected ng virus. Yan. Next po. So, ito yung the virus H1N1 flu. Ito yung basic structure ng influenza A. So, yung influenza A, meron siyang 8 segments of single-stranded RNA. Ayan, kung makikita nyo, yung 8 na yan na nasa loob ng protein capsid, yung avian polymers, avian human polymers, and so on. Nasa capsid. And yung capsid, surrounded siya ng lipoprotein. And yung lipoprotein na yon has glycoprotein spike poking all around. Ayan, yung makikita nyo dyan sa labas ng bilog. Yan yung glycoprotein. Yung glycoprotein that make up the spikes of envelope are called HA, yan, hemagglutinin, and NA, neuraminidase. So, yung spike na yan, importanteng part yan ng virus. Kasi meron siyang ability na nag-aalaw na magkaroon ng virus yung isang tao. Yung HA na makikita nyo sa screen, yung spike na yan, it allow for virus to recognize and then attach to specific receptors and hosts of epithelial cells. While yung neuraminidase naman is an enzyme that helps the release of virions from the host cells. So yung influenza A virus kasi, in short, it can be split into subtypes based on what kinds of hemagglutinin or HA and neuraminidase or NA spikes they have. So yung subtypes na yun, nagbibigay yun ng number katulad ng H1, H2, and yung N1, H2 na nag-spread among humans. So katulad nung topic natin, which is swine flu, tinawag siyang H1 and N1 dahil yun sa kinds of hemagglutinin and neuraminidase they have. Yun. Next po. So here are the signs and symptoms ng swine flu or H1N1 virus. First, running or stuffy nose. Yon. Sa sipon. Yung malambot na na sipon. Alam kong na-experience yan na yan. Pag-ubo, cough, sore throat, fever, or chills, body aches, headache, fatigue, vomiting, and diarrhea. So, yan yung mga mga sign and symptoms na mararamdaman ng isang tao or even ng isang tao kapag infected sila ng swine flu. Next po. So, how does H1N1 influenza spread? Anyone po, please read po. Who wants to read po the slide? Yes, Yes, Doc Reyes. How does
H1N1 influenza spread. This virus spread the way seasonal flu spreads, primarily through respiratory droplets, coughing, sneezing, touching respiratory droplets on yourself, another person, or an object, then touching mucous membranes. So, yung influenza virus na H1N1, para rin siyang COVID-19 pandemic, which is nag-spread siya ng mabilis kapag may umuubo sa harap mo, pwede ka ring mahawa, or in case din na na malanghap niyo yung ay pwede rin siya sa air, which is kapag nalanghap mo yung virus is madali siyang mag-spread sa katawan ng tao, and yun, magkakaroon ka din ng flu. Pwede rin siya sa kapag nakahawa ka ng mga bagay na may virus, katulad ng ng doorknob. Pwede rin sa doorknob kapag hinawakan mo yon, tapos suddenly na hinawak mo siya sa mukha mo, sa bibig mo, sa ilong mo, pwede ka ring mahawa. Yan po. Next po. So, ito daw yung mga bagay na dapat gawin kapag para makaiwas mahawaan ng swine flu. First one is covering nose, mouth with a tissue when coughing or sneezing. So yun, isa yun sa mga dapat gawin, yung pagtatakip ng bibig kapag umuubo. Yan. Dispose the tissue in the trash after use. So yun, yung pinagamitan mong tissue na nilagay mo sa bibig mo, hindi mo na dapat ipatong kung saan-saan. Direct mo na siya sa trash para wala nang ibang makahawa. The third one is sneeze onto your sleeve above elbow. Yun, ang pag-sneeze daw kapag mag-i-sneeze daw, kailangan dito sa elbow, in case lang na wala kang tissue dito sa elbow, yung damit nyo, igaganon nyo. Doon kayo mag-i-sneeze para yung yung lumalabas sa bibig nyo is hindi siya mag-spread sa air. The next one is hand washing with soap, water, especially after coughing or sneezing. So mahalaga na na naghuhugas tayo ng kamay para para hindi na para yung mga bagay na hahawakan natin is hindi siya ma-infect. That kapag ginawakan din ng ibang tao is maaari silang mahawa. So yun, hand washing is important. The last one is cleaning hands with alcohol-based hand cleaners. So isa pa daw na dapat gawin is yung pag-alcohol ng kamay. Yan po. Ay, ito pa po pala. Avoiding close contact with sick people. So yun, mahalaga rin na na iniiwasan nating So, mahalaga din na umiiwas tayo ng contact muna sa mga taong may sakit. Parang yun sa COVID-19, kailangan may 1 meter na pagitan 1 meter na pagitan sa taong katapat mo para hindi ka mahawaan. So, next one is avoiding touching eyes, nose, or mouth with unwashed hands. So, yun katulad na sinabi ko kanina is madali ka kasing mahahawa nung virus kapag nakahawa ka ng bagay na may virus, tapos ihawak mo siya sa mata mo, sa bibig mo, syempre malalanghap mo yun. Mahahawa ka ng virus. The last one is if sick with influenza, staying home from work or school and limit contact with others to keep from infecting them. So, ito naman yung dapat mong gawin kapag infected ka ng virus. Syempre, nararapat lamang na magstay ka sa bahay para na rin maiwasan mong makahawa sa mga taong mahal mo at sa ibang tao. Yun. Self-discipline is the key.
Yan po. Next po. Um, yes. Next po, naulit lang po. So, the next one is the bird flu. May I call on Dr. Kimberly Nicole Miquiabas to discuss this. Thank you po. Thank you, Doc Joyce Taipuno. Now let's proceed to the bird flu. So, introduction. So, bird flu is also called avian influenza. So, it belongs to a Orthomyxoviridae family. So, it is a negative sense of RNA. It causes virus. So, it includes 7 genera. So, it refers to infection of birds with avian type A H5N1 virus. So H5N1 is a type of influenza virus that causes a highly infectious, severe respiratory disease in birds. So what what is orthomoxiviridae virus? So orthomoxiviridae virus infection is a infection of bird. It causes respiratory tract infection characterized by fever, chills, headache, generalized muscular aching, and loss of appetite. So, uh, Annalie Acad Agritorino, first first recorded avian influenza in Italy 1878. So, she described the contagious disease of poultry associated with high mortality. So, nung year 1955, si Schaeffer, siya yung naka-identify ng fowl plague virus as influenza in 1955. So, Robert Schaffer identified the fowl plague virus as influenza A by conducting a series of experiments. So, which is yung experiment niya, ito yung nag-conduct siya ng isolation and cultivation. In-isolate niya yung virus from the bird. So, ginawa niya yon through tissues. Tinanggal niya sa tissues ng bird, then kinultivate niya using cells cultures or embryonate chicken eggs. Yung ginawa niya din, which is yung characterization of the virus, yung kinaracterize niya by physical and biological properties of the isolated virus. Number three, yung antigenic analysis, yung nag-perform siya ng antigenic analysis to determine the antigenic properties of the virus. Then, comparison with known influenza A virus, yung pinagko-compare niya yung antigenic properties ng fowl plague virus with those of known influenza A virus. Involved dito yung pag-testing whether the virus reacted with antibodies specific to influenza A virus and whether it shared antigenic similarities with other strain of influenza A. So yung lastly na ginawa niyang step para ma-discover yung foul plug na is yung genetic analysis. So, nag-attempt din siya na i-characterize yung genetic material of the virus. So, this could involve techniques such as electron microscopy or biochemical analysis of viral nucleic acid. So, yung year 1997, yung sa China, which is influenza H5N1 virus was first isolated from a goose in China in 1996. So yung
year na 1996 dun siya na first isolated. So year 1997 naman, dun na nagkaroon ng outbreak sa China at saka sa Hong Kong na nagkaroon ng 18 associated human cases. So 6 dun yung namatay. Then sa Hong Kong din yung unang beses na nagkaroon ng human human transmission nitong bird flu sa isang 3-year-old na bata. So ito yung structure ng bird flu. Ito yung structure ng virus. So parasite can be found in many different forms, so such as worm, insects, or even microscopic organisms like bacteria or protozoa. So example of parasites includes tapeworms, fleas, and malaria-causing parasite. So yung virus po daw is small parasite can living effect ini-infect niya yung living organism. So ginagawa niya, kinakopy niya yung sarili niya, tapos pinapadami niya po sa loob ng katawan ng tao. So generally made by nucleic acid and protein coat. So H5N1 virus can survive for extended period. So kumakalat yung virus mostly sa mga dumi at laway ng mga infected na birds. Then yung primary function of RNA is to create proteins via transmission, via translation. So transmission na po. So the virus is generally spherical shape and between 18 to 120 mm in diameter. Its genome is made up of RNA which is encoded proteins. So, so the proteins are the hemagglutinin and neuraminidase. So ibig sabihin ng hemagglutinin is any of a group or naturally occurring glycoproteins that cause red cells. So yung proteins daw is naturally occurring glycoproteins na nagko-cause sa atin ng red blood cells. Tsaka yung neuraminidase is a protein found in the surface of flu. So flu viruses that helps them to spread to other cells in the body. So the H5N1 virus become more easily transmissible among humans. So yung spreading avian influenza is spread by contact between infected and healthy birds. So mostly kumakalat siya from nostril, mouth, and eyelids of infected birds. So kung mapapansin natin yung itsura ng infected birds, meron silang malalaking dito. Parang lumulobo sila, then yung ulo nung manok medyo swollen siya. Then yung paa nila parang may namumula and parang may mga pula-pula ganun. Yung bird flu ay inborn. So din siya, nakakahawa din siya kahit hindi mo siya idikit sa infected na bird, pwede pa rin makahawa siya through dust and soil. Yung nakakahawa din, one thing din kaya nakakahawa kahit hindi siya idikit sa mga infected na birds is yung mga nagmamigrate na ibon. So, isang reason din yun kung bakit nag-i-spread yung bird flu. Okay, ito na yung symptoms, no? Kung yung human is ma-infected din ng bird flu, ito yung pwede niyang ito yung mga sintomas na pwede niyang maranasan. Yung lack of energy or vocalization, swelling of head, eyelids, legs. Ito yung sinasabi ko kanina na kapag nahawaan yung tao, pwede rin siya
makaranas nitong swelling of eyelids at saka lids, which is ito, saka to, na nararanasan din ng mga ibon. So headache, fever, sneezing or coughing, abnormal behavior like difficulty in walking, sudden death. So, ito yung mga dapat nating gawin para maiwasan nating mahawa ng bird flu. So, maghugas po tayo ng kamay na may warm water tsaka sabon. So, especially before and after handling food, in particular raw poultry. So, gumamit po tayo ng iba't ibang utensil kapag nagluluto tayo ng mga raw meat. Then, avoid contact with infected birds. Regularly spraying of antibacterial or antiviral drugs in poultry farms. The flu drugs oseltamivir and zanamivir should work against bird flu. This drug must be given soon after symptoms appear. So, conclusion. So, avian influenza is a public health, which is, okay, continue. So, avian influenza is a public health threat that has a potential to cause serious illness and deaths in birds as well as in other animals. So, neto lang kapag kumakalat pala yung bird flu, madaming naapektuhan. So, para hindi kumalat totally yung bird flu, no? Yung ginagawa nila, pinapatay nila kaagad, tsaka nililibing nila sa lupa. O kaya yung iba sinusunog. Due to lack of proper drug, this virus caused a large number of mortality in birds population at short time. Okay, now let's proceed to the next reporter. Thank you. Thank you, Dr. Kimberly Nicole Miquiabas. Now let's proceed with the topic of fish kills. For the introduction, Ms. Garso, please read. Introduction: Fish kill is the sudden death of numerous fish in a specific water body, ranging from localized incidents to widespread occurrence affecting entire ecosystems, often resulting in floating dead fish. Fish kill events are caused by various factors, including environmental stressors, pollution, water temperature changes, disease outbreaks, algal algal blooms, chemical spills, and natural disasters, and disrupting aquatic ecosystems. Thank you, Doc Garso. Ang fish kills, nangyayari siya once na makikita natin sa mga karagatan natin o sa mga katubigan yung maraming palutang-lutang na isda. Yung fish kills, sobrang nakakaapekto siya sa pamumuhay ng mga mangingisda, gayon din sa tulad nating mga tao. Dahil yung mga isda, ginagamit sila ng mga mangingisda para ibenta at tayo, ini-intake natin ng mga isda sa pamamagitan ng pagkain nito. Yung fish kills, kadalasan nangyayari siya sa pamamagitan ng mga phenomena. Tapos, naapektuhan din ang fish kills ng mga environmental factors katulad na lang ng mga ng pH level, yung oxygen level ng karagatan or ng mga lawa. Malaking impact din yung climate change regarding sa fish kills. And then nakakaapekto din dito yung environmental stressor. Yung environmental stressor, ito yung yung aquatic ecosystem na nasa marine life. Dito yung nagiging sensitibo yung environment na meron yung mga isda, kaya nagkakaroon ng mga factors na
yung water temperature nagbabago, and then nagdi-dissolve yung oxygen level na nagko-cause ng pagkamatay ng maraming isda. And then yung pollution din, napakalaking factors nito regarding sa marine life, yung mga yung water quality na damage na nagko-cause ng pagkamatay ng sobrang daming isda. And then nagko-cause din siya ng serious health risk para sa mga aquatic organism at saka sa mga taong nag-i-intake nito. Tsaka yung water temperature changes, once na nagbago kasi yon or bigla ang nagbago, nagkakaroon ng mga nai-stress baga yung mga isda dahil sa rapid temperature, hindi agad nila nalalaman kung ano yung dapat nilang gawin doon sa environment nila. Next slide po. Miss Josso, please read. Fish kills have been documented in historical records for centuries, often attributed to natural phenomena like algal blooms and water temperature changes. Natural events such as extreme weather and environmental factors like droughts and volcanic eruptions can also cause fish mortality. Human activities like pollution, habitat destruction, overfishing, and invasive species can also contribute to fish kills. Industrial accidents and climate change can exacerbate these issues, making fish more susceptible to disease and oxygen depletion. Ayun. So, dati pa na-document na nangyayari yung mga fish kills. At saka may mga paniniwala yung mga lolo't lola natin na once daw na lumutang yung mga isda, na nagagalit daw yung mga sirena. Pero hindi yun totoo. Kadalasan, yung cause ng fish kills, sabi ko nga kanina, natural phenomena or yung pagbabago ng temperature ng tubig. At saka, yung tinatawag natin na water pollution na kadalasan kasalanan nating mga tao dahil sa pagtatapon ng mga basura sa karagatan or sa mga bahagi ng tubig. Tsaka yung pagsira ng mga coral reefs, nakakaapekto din siya sa mga isda natin. Kasi once na walang bahay yung mga isda natin, nagkokos yun ng stress sa kanila at nagkokos din siya ng agarang pagkamatay ng mga isdang yon. Tsaka yung overfishing, yung kahit na baby pa yung mga isda, hinuhuli na sila. Kung uhulihin yung mga maliliit na isda, paano sila rarami? Tapos, yung invasive species can also contribute to fish kills. Yung panghuhuli ng mga isda na nagre-play ng important role sa marine life, na nagko-contribute para mas maparami yung buhay ng mga isda. And then yung din ng fish kills, yung mga industrial accidents like yung pagtatapon ng mga yung mga oil sa karagatan natin, nagko-cause din siya ng fish kills, and then nagko-cause din to ng pagkakasakit sa isda at saka ng oxygen depletion sa karagatan. Next slide, please. Yes, Dr. Lolong, do you want to share something? One of the yung sabi mo sa fish kill, share ko lang. Also dito hinuhuli pa rin yung mga pinagbabawal na isda, which is yung mga endangered species. Isa rin yung sa factor kung doon sa pagkawala ng ating mga species in marine aquatic life. So yun din yung cause ng ating fish kill. That's why pinag-iingat talaga na may limited fish lang na dapat ulihin, and dapat pinag-aaralan ng mga fisherman din yung mga dapat ulihin. Thank you, Dr. Lodong, for sharing. Actually, tama. Maraming mga isda na pinagbabawal na hulihin. Ngunit, marami pa din mga tao na
kahit na pinagbabawal, ginugusto pa din or hindi sila mapipigilan gawin. Once na hinuhuli kasi natin yung mga endangered species, mas malaki yung porsyento na mawala talaga sila sa mga species na isda na namumuhay sa sa mundo natin. Kaya nga nagkakaroon ng mga endangered species kasi hirap silang magparami. Kaya naglalabas yung gobyerno ng mga isda na pwedeng hulihin kasi yung mga isda na yun, sila yung mabilis magparami. Kung huhulihin natin yung mga endangered species, malaki talaga yung porsyento na mawala sila o hindi na sila makita ng mga next generation pa. So, ito naman yung mga symptoms ng fish kills. May I call on Joanna Casasos to read the symptoms of fish kill. Symptoms. First, presence of dead fish. Second, oxygen depletion. Third, changes in fish color. Fourth, abnormal behavior due to stress or toxicity. Fifth, foul odors. Sixth, decreased water clarity due to pollution or excessive algal growth. And last, potential impact on other aquatic organisms like crustaceans, amphibians, and reptiles. Thank you, Doc Joanna Loren Casasos. Yung unang symptoms na kadalasan nating makikita once na sinasabi nating fish kills ay yung paglutang ng mga namatay na isda sa tubig or sa dagat or sa mga lawa. Kadalasan inaanod pa nga yung mga namatay na isda na sa shoreline at saka maraming isda na makikita ka na palutang-lutang doon sa mga gilid-gilid na bahagi ng bahagi ng tubig. Katulad na lang yung dinadaanan na siya ng mga tao. Tapos dito sa number 2, yung oxygen depletion. Ito naman dito nagdi-decrease or bumababa yung oxygen level ng tubig na nagko-cause ng pagtaas ng algae, tapos yung organic matter na meron yung karagatan natin, nababawasan yung nutrients nun dahil sa pollution na nakokos ng oxygen depletion. At saka dito din nadi-dissolve yung oxygen na nahihirapan yung mga isda na makahinga sa ilalim ng tubig na nagko-cause ng suffocation at mabilisang pagkamatay sa mga isda. Tapos number 3, changes in fish color. Dito naman malalaman natin na galing yung isda sa fish kills once na nagbago yung color ng hasang niya or yung laman ng isda. Kadalasan pag pupunta tayo sa mga market, 'di ba, yung mga nanay natin, chine-check nila yung hasang para malaman nila kung fresh pa ba or galing sa fish kills yung isdang nabibili nila sa supermarket or sa mga market or sa palengke. At saka isa pa para malaman kung fresh pa ba yung isda, once na pinoke mo yung tiyan ng isda, dapat babalik siya sa original form niya dahil kung hindi malinis ay hindi fresh yung isda na nabibilhin mo. So yung abnormal behavior naman, kasi alam natin na yung mga isda, for example yung mga isda sa aquarium, pag tinutok-tok mo yung glass, 'di ba, nagugulat sila. Sa sa karagatan, nakakaranas din yung mga isda ng stress or toxicity. For example nun, nagkakaroon sila ng erratic swimming patterns or yung unusual aggression, yung pangangagat nila. Tapos yung sign yung behavior na yon parang skip nila yon sa condition na nararamdaman nila inside the water or inside their environment. So yung foul odors naman, yung fish kills, lagi talaga siyang may kasamang masangsang na amoy kasi alam naman natin na yung mga isda malansa talaga siya. Then nagkoko siya ng decomposition of dead fish at alam natin na once na may mga na patay na isda, mabaho talaga yung
amoy niya. And then, nag-accumulate siya ng biomass na naglalabas ng hydrogen sulfide or ammonia na nakaka-contribute sa paglakas ng ng amoy ng mabaho doon sa affected area. Tapos yung yung fish kills din, nakakabawas siya ng linaw ng tubig dahil nga sa pollution na cause ng ng pagkaroon ng mga algae growth, yung mga katubigan, dumudumi siya. Yung light and penetration, then yung photosynthesis and yung aquatic habitat quality, parang nagkakaroon ng stress dahil dun sa dami ng namatay na mga isda. Ayan, so next yung impact on other aquatic organism. Kasi once na madami yung namatay na mga isda sa dagat, nakaka-affect talaga siya sa mga sa ibang aquatic organism kasi nahahawaan nila ng sakit yung mga sinabi nga ni Dr. Casasos, yung mga crustaceans, amphibians, and reptile and other invertebrates. Yung mga organism na yon, naaapektuhan sila sa pamamagitan ng pagbabago ng tubig. And then once na wala ng mga maraming namatay na isda, mahihirapan yung mga reptiles, amphibians na humanap ng pagkain. And then mas magiging exposed sila sa mga toxins and na nagko-cause ng imbalance ecosystem at saka nagbabago ng biodiversity inside or nasa marine ecosystem. So, ayan. So, may question ako sa inyo. So, what do you think is the possible solution to prevent fish kills? Anyone? Yes, Dr. Lolong? Again, Miss Doc Napuran, what do you think is the possible solution to prevent fish kill? For me, to prevent fish kill is to be responsible, know your actions that make, if even kung ito ba ay nakakasira, kung ito ba ay nakakatulong. Know your limitations too, kasi hindi sa lahat ng bagay kailangan nating abusuhin at kunin yung mga nasa paligid natin. Dahil sa pagdating ng panahon, ito'y ating pagsisisihan at babalik ang malaking resulta nito sa atin. So ayun, may kasabihan nga na huwag mong gawin yung ayaw mong gawin sa'yo, di ba? Parang tao lang din yan. Kapag ginawa natin to sa ating kalikasan, mas malaking balik pa ang ibibigay nito sa atin. Kung ano yung ginawa nating pagpatay sa mga hayop at pag-ubos sa kalikasan, yun din ang ibibigay ng kalikasan sa atin. So wag nating abusuhin, mahalin natin ito at protektahan para sa susunod na henerasyon may makikita pa silang ganda at pagkain na malalasap na katulad ng ating naranasan dito sa ating pagkabuhay sa mundo. Thank you, Dr. Lolong. Now may I hear from Dr. Garso. What do you think is the possible solution to prevent fish kill? Yung, para sa akin lang, gawin ka lang specific yung sinabi ni Doc Lolong, yung pag-prevent ng fish kill. Yung casual na pag-iwas ng pagpatay ng mga isda, yung paggamit ng mga dynamite. Basta yung pinagbabawal na paghuhuli ng mga isda kasi may mga specific na lugar talaga dapat pag mamimingwit ka na kukuha ng mga isda na hindi nakakasira yung kalikasan kasi yun talaga yung lugar na pwedeng makuha ng isda. And iba ginagawa yun sa ibang lugar saan na bawal sila mamingwit. And ayun yung nagkakaroon ng water pollution. And then also sa mga pagtatapon ng mga basura. Pagtatapon ng basura ng chemical, paggamit ng chemical sa karagatan. Para may pag-iwas
para maka-prevent tayo kahit yung mga ganong simpleng bagay lang. And mga malalaking bagay na yun na pag-iwas ng paggamit ng mga pinagbabawal na pampatay na isda and yung pagtatapon ng mga basura and chemical sa karagatan, makakaiwas na tayo dun sa mga isda na namumuhay ng maayos. Ayun lang. Thank you po. Thank you, Dr. Garso and Dr. Lolong, for your answer. Natutuwa ako sa inyo dahil alam nyo kung ano yung mga dapat nyong gawin para maiwasan yung pagkakaroon ng fish kills. Agree ako sa mga sinabi nyo. Actually, tama naman na sa simpleng bagay lang, makakaiwas na tayo or makakatulong na tayo para maiwasan yung fish kills. And gaya nga ng sabi ni Dr. Lolong, kailangan natin protektahan yung environment na meron tayo. Kasi once na hindi natin ito poprotektahan, paano na lang yung mga future generations? Sa tingin ba ninyo, magkakaroon sila ng magandang environment once nasisirain natin to? Diba? Hindi. And then, I also agree with Dr. Janessa Garso. Kung lahat tayo gagawa ng simpleng bagay na hindi pagtatapon ng basura sa karagatan, malilesen yun yung impact ng pagkamatay ng mga isda. Tsaka, dapat talaga na wag tayong gumamit ng mga pinagbabawal na fishing techniques like yung dynamite fishing, yung paggamit ng maliliit na mga net, fishing net sa panghuhuli ng isda kasi na malaking impact yon sa mga maliliit or mga baby fish na pwede pang lumaki, na pwede pang mahuli ng mas malaki, na pwede pa nating i-intake ng mas malaki or mas maayos. At saka pag sinabi nating prevent, hindi naman siya agad dapat malaki ng impact. Sa simpleng mga bagay or activities na ginagawa natin, makakatulong na talaga tayo sa pagpe-prevent ng fish kills. So next slide. So this is the things that we must do to prevent fish kills. Number 1 is monitor water quality. Yan, sa monitor water quality, kailangan natin tignan kung ano na yung oxygen level na meron yung water natin, yung temperature at saka yung pH level. Tsaka kailangan natin mag-provide ng mga warning signs na yung water quality na to hindi pa maganda, kaya dapat alagaan natin yung water quality na yon para maiwasan yung fish kills. And then number 2, reduce pollution. Alam naman natin na sobrang laking impact ng pollution sa marine life na meron tayo. Kaya sa pag-reduce ng pollution, mababawasan nito yung sewage influent or yung mai-improve nito yung water quality sa dagat na makaka-reduce ng pagkamatay ng maraming isda. At saka, syempre, pagbawas ng mga sakit na maaaring maranasan ng isda, and then yung pagbaba ng oxygen level sa karagatan. And then proper waste management, kailangan natin matutunan yung proper waste management. Huwag tayong basta tapon na lang kung saan-saan, kasi once nagtapon ka kung saan-saan, hindi mo alam kung saan yan mapupunta. Malay mo yung tinapon mong straw, napadpad na pala sa karagatan. Tapos yung straw na yun, makakain yun ng mga isda or mapupunta yun sa ilong ng mga turtle. Kaya dapat mag-iisip tayo, tsaka i-dispose natin yung mga basura natin ng tama. Sa pamamagitan nun, makakatulong tayo na mapanatiling malinis yung mga tubig na meron tayo, pati yung karagatan natin. Tsaka may iwasan din natin yung pagkakaroon ng pagkamatay ng mga isda, and then yung hindi lang mga isda, lahat ng mga naninirahan sa karagatan na meron tayo. And then number 4, control nutrients level. Ayun,
magkaroon tayo ng implement ng measures to control the nutrients na meron sa sa dagat. Pwede tayong mag-less ng fertilizer, tapos mag-implement sila ng mga buffer zones sa mga agricultural area or sa mga establishment na pinapagamitan as public or tourist spots. Ayun, para makontrol natin yung nutrient tsaka yung pollution inside that particular area. And then maintain riparian vegetation. By that, yung riparian vegetation along sa sa tubig, kailangan nakakatulong kasi siya sa sa pag-i-stabilize ng stream banks ng katubigan, and then nagpipilter din siya ng mga pollution na meron sa tubig na nakakatulong para makapagbigay ng mga tirahan para sa mga isda at saka sa mga iba pang naninirahan sa ating karagatan. At nakakatulong din siya sa pag-i-improve or sa pagpapataas ng kalidad ng tubig na meron yung dagat. And then manage aquatic vegetation. Ito naman yung pag meron tayong proper management ng aquatic vegetation, nakakatulong siya para mabalance yung aquatic ecosystem na meron sa marine life natin. And then provide aeration. Installing aeration systems such as aerators, fountains, and diffuser can help para mapataas yung pag-dissolve ng oxygen level sa water, kasi 'di ba mapapansin natin pag sobrang taas ng oxygen sa tubig, namamatay yung isda. Napapansin niyo yung mga isda sa aquarium, once na umaangat sila para kumain ng mga pellet, nakakalanghap sila ng oxygens na sobrang oxygens na nagkokos ng madali ang pagkamatay nila. And then reduce overfishing. Ayun, kailangan natin i-implement yung sustainable fishing practices. I-regulate natin yung panghuhuli ng isda. Kung dapat meron tayong tinatawag na yung kung pag nakakota ka na tama na, huwag ka nang susobra doon sa fishing maximum fishing na ini-implement ng certain place ninyo. And then kailangan once na sinabi na eto bawal dito mangisda kasi baka maka-istorbo tayo ng mga yung mga tirahan ng mga isda, like yung mga coral reefs na nagkukos din ng destruction ng ecosystem, na nagkukos ng pagkamatay ng mga endangered species, and yung mga babying isda. Ayun din. And then kailangan natin maging educated with regards sa sa marine life na meron tayo, including dito yung komunidad na meron tayo, yung gobyerno, yung mga gumagawa ng pulisiya, kailangan din nila maging aware kasi sobrang importante ng pagpapanatili ng water quality. Kasi once na mababa yung water quality na meron tayo, mas tataas yung pagkakaroon ng fish kills na nakakaapekto din sa pamumuhay ng mga tao. Kasi number 1 na pinagkukunan natin ng pagkain is yung water. Is yung karagatan, yung mga sapa, lawa, kasi nagpro-provide sila ng mga isda na ini-intake natin sa araw-araw. Kung hindi tayo magiging responsableng tao sa pagpe-preserve ng aquatic biodiversity natin, kagaya nga ng sinabi ni Dr. Lolong, wala nang aabutan yung mga future generation natin. Yung global issues sa fish kills is yung biodiversity loss. So, gusto ko lang i-tackle yung global issues regarding sa fish kills. Yung biodiversity loss, once na na maraming namatay na isda, nagkakaroon siya ng
diversity or ecological disruption na nagkakos ng pagkawala ng maraming species ng mga isda. And then, kagaya na nga ng sinabi ko, yung food security and livelihood. Kung maraming mamamatay na isda, paano na lang um, yung mga taong nabubuhay lang sa pamamagitan ng panghuhuli ng isda, pagbebenta ng mga isda, at saka nagkukos siya ng hunger kasi sabi ko nga kanina, napakalaking porsyento na kinukuhanan natin ng pagkain is yung marine life. Ayun. So, sa national issues naman dito sa Pilipinas, sa tingin ko yung pinaka malaking impact is yung public health ng mga tao kasi kahit na namatay yung mga isda galing sa fish kills, alam naman natin na yung ibang Pilipino kapag hirap sa buhay, kahit mali, ginagawa pa din nila yung pagbebenta ng mga patay na isda na nagkukos ng paglaki ng mga tao na nagkakaroon ng mga sakit at namamatay dahil sa mga maling gawain, including na dito yung foodborne illnesses, yung mga infection and toxic effects, tsaka din yung lack of discipline and yung hindi pagiging responsable ng mga tao sa bansa natin, yung pinakamalaking issue na kinakaharap natin with regards sa fish kills. Kasi once na hindi kayo disiplinado, hindi nyo alam kung anong tama, kung anong gagawin nyo dapat para maprotektahan yung aquatic or marine life na meron tayo. And then kung hindi ka responsable, how will you handle the things na pwede mong gawin para makatulong sa marine life natin? So, next po. So, for the conclusion, may I call on Dr. Kay Puno to read the text? Conclusion. The occurrence of fish kills events underscores the importance of protecting and preserving aquatic ecosystem for the health and well-being of both ecosystem and communities. By understanding the causes and impacts of fish kills and implementing effective management strategies, we can work towards ensuring the health and resilience of our aquatic environments for generations to come. Thank you, Dr. Kay Puno. So, apaka-importante na pangalagaan natin yung aquatic resources para sa kalusugan at sa kabutihan ng environment at ng komunidad natin. By understanding the causes and impacts of fish kills, malalaman natin kung ano yung mga dapat nating i-implement para makagawa tayo ng mga strategies or pamamaraan na makakatulong para ma-prevent or maitigil yung paggawa ng mga maling bagay na nagkukos ng pagdami ng pagkamatay ng mga isda. And then nakakatulong din to para maging healthy yung marine life and then yung aquatic environment na meron yung mga isda sa atin. Next slide po. So this is the end of our discussion. We hope that you learned, and again, thank you for your active participation. Next slide po, Ms. Kimberly Nicole, Dr. Mikiapas. Yan. So we would like to acknowledge the presence of Dr. Eliza Nielo and Dr. Angel Hart-Diosa. They are the one who create the slide presentation for today's discussion and for
And for our researcher, Dr. Janessa Garza, Dr. Javen Gilalong, and Dr. Joanna Loren Casasos. And for our editor and documentator, Dr. Crystal Reyes, and to our slide presenter, Dr. Kimberly Nicole Miquiabas. Have a good day, everyone. Thank you.